Attorney, ilang beses na ba sinaktan ni Colleen si Jessica? Tiniis yun ng anak ko. Hindi ko pa nga malalaman kung hindi siya nagkapasa-pasa at nagkasugat-sugat. Yes, we can argue motive. But still... Ano? Wala na namang ebidensya? Buwisit na ebidensya yan. Puro ebidensya. May video ako ni Colleen. Sinasabi niya doon na ayaw niya kay Jessica. Ayun. Hindi ba sapat na ebidensya yon? Mrs. Cruz, kinunan nyo yun illegally. Hindi admissible yun, alam mo yan. Mrs. Cruz, pwede ba mamaya ka na uminom? Kumain ka na muna. Wala na akong gana. Oo na, sige na. Kainin mo na rin yan. We have nothing to worry about. The investigation is still focused on finding the driver that hit Jessica. Gusto lang naman nilang malinawan sa mga pangyayari kung bakit nauwi sa pagkamatay ni Jessica. Salamat, attorney. Sana makonsensya na yung bumangga sa kapatid namin. Sana sumuko na siya. Pero hindi pa rin titigil si Hazel, kuya. Pagpipilitan niyang ako pumatay kay Jessica. She has to prove that. The burden of proof is on her, okay? And so far, wala pa namang testigo na kapagpapatunay na tinulak mo nga si Jessica. Sinasabi ko naman sa iyo, Bunso, hindi mababali ni Hazel ang katotohanan. Okay. Okay, sige, salamat. Nung kontak ko sa presinto, si Colleen daw pinauwi na. What? Bakit daw? Sinabi niya na hindi niya tinulak si Jessica. Napakasinungaling niya. Well, Mrs. Cruz, wala namang ibang testigo para kontrahin yung statement niya. If I were you, wag mo na habulin si Colleen. Wala rin naman, hindi tayo makakapag-file ng charges without sufficient evidence. Maghanap ka ng ebidensya laban doon sa babaeng yun, attorney. Wala rin tayong mahahanap. Kung yung gusto mong kasuhan, nagsasabi naman ng totoo. Naniniwala ka doon sa sinungaling na yun? O tinatamad ka lang maghanap ng ebidensya, attorney? Pas kung tinatamad ka, sige ako na lang. Sisiguraduhin ko sa'yo may makakalkal ako. Kung ano man yung binabalak mo, please, wag mo naman natin labagin yung batas. Don't do anything reckless. Huwag ka nang makialam sa diskarte ko, attorney. Isa lang naman ang gusto kong mangyari. Mapanagot kung sinong pumatay sa anak ko. Kinausap ng pulis si Colleen? Hindi ba na-trauma yung anak ko, pre? Binalikan niya na naman yung nangyari. Hindi nga kami masyado nagkausap eh. Kasi pagdating niya, dumiretso na ng kwarto. Paring Paz. Oo, paalis na nga ako. Oo, sandali lang. I'll see you. Bye. Pare. Kumusta si Colleen? Nagpapahinga. Pinabantayan ko nga kay Jeffrey at saka kay Andrea. Sige, kailangan ko nang mauna. May meeting pa ako sa Consumo Mart. Sige, Mare, ingat. Sige, Mare. Ayun talaga yung driver na yun eh. Pare dahil sa kanya, nawala si Jessica. Ayun si Colleen, hindi matahimik kasi natatakot siya na papagbintangan siya. Pre, sabi mo, okay naman si Colleen. Ayon kay Atty. Evan. Oo, pare, pero pinipilit ni Hazel na si Colleen talaga yung may kasalanan. Pare, kilala mo yung babaeng yun eh. Gagawa yun ng paraan para idiin niya yung anak ko.